Gandang araw mga mi, kamusta kayong lahat? Siyempre, busy-busyhan na naman ang lola nyo ngayon for today's video at napakarami kong gagawin. Magka-camping nga naman ang aking mga amo ngayon kaya ang dami ko na namang ipe-prepare. Pero okay lang dahil hindi ko naman na kailangan magluto. Huhugasan ko na lang naman itong mga pinamili nila amo para dalhin nila doon sa campsite. Hindi masyadong mahasil ang mga amo ko pagdating sa pagpapagawa ng mga kung ano-ano dito. Gusto nila ready-made lahat. Unless na lang kung si Lola ay magluluto. Marami talaga akong gagawin din. Ang daming hugasan kapag si Lola ang kasama ko dito magluto. At binibilisan ko na nga itong ginagawa kong pagmamarinate mga mi dahil syempre dadalhin nila ito sa camping. At habang ako'y nagmamarinate dyan, syempre nagluluto din ako ng pagkain ni Alaga para pagkadating niya, kakain na lang siya. Multitasking kumbaga mga mi dahil dito napaka-importante ang oras. At habang ako may ginagawa, nagche-check din ako ng mga chat ni Amo dahil madalas sa chat lang kami nagkakausap. Mas madali sa akin yung nagchat na lang kami ni Amo para kahit papano tinitingnan ko na lang yung mga sinasabi niya dyan at mas mabilis kong ma-recall. Madalas kasi kapag may sinasabi si Amo sa akin, nakakalimutan ko talaga. Kaya sinabi ko talaga kay Amo, every time na mayroon silang ihahabilin sa akin o may sasabihin o may papagawa, kailangan i-chat nila yan sa akin sa WhatsApp. Otherwise, yung iba makakalimutan ko talaga. Unless na lang kapag urgent, syempre hindi na kailangan yun na i-chat. Pero kapag ganito na mayroon silang balak na mag-camping or pumunta sa kung saan at mayroon silang mga bagay-bagay na kailangan ipahanda, sinasabi ko talaga kay Amo na much better na i-chat na lang nila sa akin para kapag makalimutan ko man, at least mababasa ko siya ulit. Buti na lang at masunurin si Amo at naiintindihan naman niya na makakalimutin talaga ako. Dahil kung ang iba niyan, baka na-terminate na ako mga mi sa dami kong nakakalimutan. Kailangan ko nga palang maghiwa ng mga carrots, maghiwa ng patatas, mga garlic, onion, ganon. So, dadalhin nila lahat yan sa camping. Mabuti na lang at sanay ako sa hiwaan nung ako'y nasa Saudi pa lang. Kung hindi, talagang hindi ko matatapos itong mga to na sa loob ng 2 oras. At napakarami kong hinuhugasan ngayon. At kahit hugas at hiwa lang naman yung ginagawa ko dyan, mga mi, inabot din ako halos ng 2 oras. Binababad ko pa kasi yan siya sa tubig na may asin, tapos dinidrain ko pa bago ko patuyuin at punasan ng tissue. Para masigurado na tuyo talaga. At habang ako'y naghihiwa ng patatas sa mga mi, panay naman ang ingay ng cellphone ko dahil maya-maya ang chat ni Amo. Ayan, panay ako tingin ng cellphone para kahit papano wala akong makaligtaan. Wala talaga akong nakaligtaan sa pagbasa pero may nakalimutan akong hindi hugasan. Ay nako, talaga naman, kahit anong gawin o palpak pa rin talaga ang lola nyo. Hindi ko ba naman nahugasan yung red, ano ba yun? Red berries? Ay, basta yun na yun, cranberries? Ay, ay nako, ang lola nyo talaga napakakalimutin. Wala tayong magawa mga mi. Ayan. Strawberry naman yan. Nilagyan ko siya ng tissue para kahit paano mag-absorb yung tubig para hindi siya mag-moist. Sunod ko namang hinugasan itong blackberries kasi nga napakahilig nila dito sa mga ganito. Lalo na yung alaga ko, favorite na itong blackberries. Kaya araw-araw, lagi talaga kami may handa dito sa ref namin. Ayan, babaunin nga nila ito sa camping. Walang humpay na hugasan, hiwaan, at kung ano-ano pang ginagawa ko dyan. Hindi na nga ako nakapaglinis ng bahay ngayon mga misa. Dami na nagawa ko kaninang umaga. Hindi ko na naisingit pati ang pagtupi ng higaan nila Amo. Anong oras na rin kasi kami natapos ni Amo sa pamamalengke dahil kapag si Amo kung lalaki talaga ang kasama kong mamamalengke, napakabagal talaga namin mga jay. At naglakad pa ako ng halos 1 oras bago makauwi dito sa bahay. Kaya pag uwi ko, wala na akong time maisingit ang paglilinis. Pero naiintindihan naman nila Amo yun dahil alam naman nila na napaka-busy ko talaga ng mga ganong oras. Lalo pat maraming pinapahanda. Wala namang problema sa mga amo ko dahil naiintindihan naman nila kapag kaganitong sitwasyon. Madalas nga sinasabi nila sa akin na may umaga pa naman, may bukas pa naman, hayaan mo na muna yan dyan. So, swerte ako sa mga amo ko dahil kahit papano, mayroon silang mga common sense. At kapag nakikita nga nila na marami akong ginagawa sa buong araw, hinahayaan nila akong matapos lang ako sa kusina ng maaga, tapos sila na mismo nagsasabi sa akin na magpahinga na ako agad. Isa yan sa mga nagustuhan ko sa mga amo ko dito dahil hindi naman talaga ako sobrang pagod sa trabaho ko. Hindi rin sila maselan pagdating sa paglilinis. Hindi rin sila nangingialam kung paano ako maglinis o gumawa sa bahay. At pagkatapos ko nga maglinis, madalas hatid sundo lang talaga yung nagiging role ko dito dahil si Lola naman ang nagluluto pagdating sa alaga ko. Kapag nandito din si Lola o kaya yung mga amo ko, sila din yung mga hands-on sa pag-aalaga ng alaga ko. Pagpaligo naman, minsan ako, minsan sila. Pero mas madalas talaga sila ang nagpapaligo sa alaga ko kapag nandito sila.
Kaya hindi masyadong mabigat yung mga ginagawa ko mga mi dahil napaka-hands-on ng mga amo ko pagdating sa aking alaga. Siguro kaya ganon dahil nag-iisang anak lang naman at nag-iisang apo lang din ng aking lola. Hindi rin naman ako nakakaranas dito ng overtime pag Sunday dahil wala rin naman akong gagawin. Sila talaga ang nag-aalaga sa bata kapag nandito sila. Pero alam niyo mga mi, kahit na wala naman ako masyadong ginagawa dito, walang humpay ang ikot-ikot ko sa bahay. Nahihiya din naman kasi ako magtambay sa kwarto ko kapag tapos na ako sa mga ginagawa ko. Kaya madalas ang nangyayari, halos mabura ko na yung pader ni amo, kakapunas-punas ko maya-maya. Pag tumambay naman ako sa kusina, nandyan lang din naman si Lola. Wala talagang mataguan dahil may 3 namang kamera, may 3 mata, pang-4 si Lola. Hindi naman, yung Lola ko walang pakialam talaga. Isa din ako sa maswerte dahil yung madalas dito, mga nagatrabaho dito sa Hong Kong, Lola nila ang nagiging problema dahil napaka-atribida nga daw. Sa akin naman ay hindi. Yung lola ng bata dito, simula pagdating ko, hindi naman nagbago yung ugali nila. Minamanmanan ko rin naman kung may pagbabago or something. Wala naman so far. Hopefully kung may mabago man, hindi naman yung worst. Pero syempre, hindi ko pinapangarap yun dahil napakahirap gumalaw sa isang napakaliit na bahay na hindi ka komportable sa ginagawa mo. Tulad na lang nung kaibigan ko, panaiyak sa akin dahil hindi nga daw siya komportable, lagi daw siyang pinapagalitan, pinapahiya sa kasama ng kanyang mga amo. At madalas, pinapakialaman ni amo ang lahat ng mga kilos niya. Kaya para sa mga gustong mag-abroad, lalong-lalo na sa mga may balak na mag-Hong Kong, ihanda niyo ang mga sarili niyo mga mi dahil hindi po talaga lahat ng magiging amo ay pare-pareho. May mabait, may hindi, may katamtaman, may worse, magdidepende pa rin talaga yan sa sitwasyon na madadatnan niyo dito. Ako naman kahit mabait yung mga amo ko, hindi talaga ako umaabuso, mahirap na mga mi. Hindi talaga ako nagpapakampante. Dahil hindi naman natin hawak yung isip ng mga amo natin, makamamaya mag-iba ang ihip ng hangin. Kahit gaano pa kabait ang mga amo natin, wag natin abusuhin. Mas maganda pa rin na bigyan natin ng gapang mga sarili natin sa ating mga amo. Yung iba, syempre sasabihin nila, ituturing ka nila na parang pamilya. Pero alalahanin mo, pumunta ka dito para pagsilbihan sila. Yung iba kasi pag nakikita nila na feel at ease at feeling close yung mga amo nila sa kanila, naaabuso na nila. Madalas lumalagpas na sila sa mga limitasyon. Yung mga amo dito, akala natin pangiti-ngiti lang yan sila pero nakikiramdam yan. Parang tayo din, nakikiramdam tayo sa mga ugali ng mga amo natin. Yung iba, sinasabi natin na nakikipagplastikan, which is tama naman. Kailangan kasi natin minsan makipagplastikan. Dahil kapag masyado tayong totoo sa mga sarili natin, hindi talaga tayo magtatagal sa trabaho natin. Aminin natin mga mga amo natin kapag nagbubugnot yan sila or wala sa mood. Siyempre, madalas sa atin nabubunton. Tayo naman, kailangan mag-adjust tayo. Hindi sila ang mag-a-adjust sa atin. Ang mahalaga, kumpleto yung sahod natin buwan-buwan. At hindi tayo nagugutuman. Hayaan na natin yung mga ugali nila amo. Ang importante, nakakaraos tayo. Masasanay ka rin lalo kapag ikaw ay baguhan dito sa pagiging OFW.